Isang inang namatayan ng anak noong kasagsagan ni Super Typhoon Yolanda, inalala ang masaklap na karanasan sa buhay. Kamusta na nga ba sila 10 taong matapos ang trahedya? Akala nila katapusan na nila, hindi nila alam kung saan sila kakapit kasi even yung various coverages namin before sa mga iba't ibang bagyo, napakalayo dito sa bagyong Yolanda. Yung anak ko, napatay lang isa. Tingnan niyo kami dito. Tulungan niyo kami, kuya. Nobyembre 2013, nang manalasa sa Pilipinas, ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan sa kasaysayan. Oras na lang po ang binibilang, papasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang isang napakalakas na bagyo na papangalan ng Yolanda. Matapos ang magdamag na pananalasa, 6,000 katao ang iniwan nitong patay. Apektado ang 14 na milyong katao sa 44 na lalawigang dinaanan ng bagyo. Isa sa mga napuruhan ng galit ni Yolanda ang mga isla ng Samar at Leyte. Ang Noy School Principal na si Rita managbanag ng Ormoc City habang abala sa pagtulong sa kanilang mga kababayan, isa sa kanilang mga anak ang nabiktima ni Yolanda. Si Lorenzo, since he was diagnosed with autism, nasa spectrum, kami po lahat buong pamilya, we also have a house help, kasambahay namin na tumutulong sa pag-aalaga. Lorenzo, the time when Super Yolanda hit us, he was 8 years old. I'm also managing the Ormoc City Sped Center at the same time the Ormoc City Central School. So more or less, we have a lot of rooms that would serve as evacuation when Yolanda naglandfall siya sa B1 at mga 30 minutes after nagkaroon na ng blackout. Pumunta kami sa bahay just to check, just to make sure at andun sila, nabutan namin sila. They still had their breakfast. Lorenzo, parang it was very rare for him to hold my hand every time pag may magkaroon ng meals kasi usually focus siya sa pagkain. It was probably his body language of saying goodbye. Doon kami sa school at yun nga ang sabi ng husband ko pagdating nila sa bahay, parang hindi rin sila makapaniwala kasi wala silang nadatnan. Nasugatan si Lorenzo nung parang isang lumipad na yero. Lorenzo was declared the first casualty sa Ormoc, sa Yolanda in Ormoc City. For a lifetime na hindi namin makakalimutan, especially for me, na yun talaga ang nadatnan ko. Hindi ko din inakala kasi sa dinami-dami din ng bagyo. Mahigit 30 katao ang namatay sa Ormoc noon, kabilang na ang anak ni Ma'am Rita. The aftermath of Yolanda, it was really life-changing for us. Pinahirapan talaga sa amin si Lorenzo. Lorenzo would always be our inspiration. Dahil sa climate change, inaasahang mas titindi pa ang mga bagyong posibleng magdulot ng storm surge. Ang mga aral mula rito ang magsisilbing warning at gabay para di na muling mabiktima ng nagngangalit na kalikasan.